O masayang araw, mga ka-PL. Parang tumugma ho yata yung mga hinala ninyo, mga kababayan, na yung mga sabuyas na sinunog ni Da Junior sa Kapas Tarlac noong Hunyo 25. Alam ko po, marami sa inyo, mga kababayan, naghihinala ho dun kung yun ba totoong sabuyas o hindi. Marami po sa ating mga kababayan na naghihinalang di umano yaon tawas. O ngayon, mga kababayan, dito po sa balita ng PTV, yaong mga sinunog na mga nakumpiska, mga nasabat di umano na mga droga, mga kababayan, nagnegatibo. Yaong mga abo, yung abo pala, mga kababayan, kahit na yung droga, halimbawa sabuyas, kapag kasinunog na yan sa napakataas na temperatura ng init, yung abo na natitira, kapag in-examine ho yan, mga kababayan, magpopositibo rin pala yan kahit na sunog na. Magpopositibong itong droga na ito sabuyas, ito pulburon, itong isa marijuana, ecstasy, ganon. Malalaman po kung anong klaseng droga ho yan. Pero, mga kababayan, dahil nga tumpak yata yung hinala ninyo na yung sinunog tawas, eto, nagnegatibo po. Nagnegatibo yung mga abo na sinunog. Kumuha ng abo, in-examine. Hindi man ito sabuyas. Tawas man yata ito. Ito yung balita, mga kababayan. Pero balikan lang po muna natin, mga kababayan, ha? Itong balita noong tawag nito, Hunyo 25, no? Ayan, balikan lang po muna natin yung mga kababayan bago ho tayo tumungo doon sa pinakabagong balita nga ngayon tungkol nga dyan sa mga sinunog na sabuyas, napakarami pa man din nun. Sabi ko na nga ba, mga kababayan, kahit ako nagdududa din ako napakarami nito. Totoo kaya ito? Kung Duterte administration yon, maniniwala ako. Pero Marcos kasi hirap po paniwalaan. Ito ang sabi sa balita, mga kababayan. Sabi ho dito, masahin ko lang ito, ha. Bago tayo tumungo doon sa bagong balita ngayon. Actually, meron po itong video. Huwag na po natin panoorin yung video at napanood nyo naman na yan. Ang sabi ho dito, yabang pa nila dito Pakayabang na datingan, upang siguraduhin na hindi na muling maibebenta ang mga nakumpiskang droga, personal na tinunghayan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsunog nito sa Kapas Tarlac nitong Miyerkules, Hunyo o June 25, 2025, mga kababayan. Tinunghayan niya. Yun po yung bumaw siya dun sa mga pulburon, sabuyas, mga kababayan. Tinignan niyang maigi. Teka, totoo ba talaga ito? Siyempre, hindi na kailangan usisain yan. Pampapogi lang yan. For the zona lang yun, mga kababayan. Ito pa. Kailangan tiyakin. Ito sabi mismo ni Marcos. Kailangan tiyakin natin yung mga nahuhuling drugs, ay talagang sinisira at wala nang pag-asa na bumalik pa, maibenta pa saad ng Pangulo. Kahapon ay nag-inspection din si Marcos sa headquarters ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para kumpirmahin ang nasabat na 1.530 kilo, dami, 1,530 kilos ng droga na namataang palutang-lutang sa dagat tinatayang nasa 4.48
billion ang halaga ng mga ito. Kalaking droga niyan, mga kababayan. 1,500 kilo, mahigit ito, mga kababayan. Ito pa, the chamber's temperature will be rise to 700 degrees. Taas talaga, napakainit nito pagsusunugan, no? 700 degrees Celsius, which is hot enough to destroy all of the active elements within the drug. After mainit ng 700 degrees Celsius, it will not be shabu anymore. It will not be marijuana anymore. It will not be any drugs anymore. Dagdag pa niya. Dagdag po ito ni Dan Junior, mga kababayan. After nga masunog, siyempre wala na, tapos na, maliwanag. Siya po ang may sabi, mga kababayan, hindi po ako. Na droga. Di umano yung mga sinunog na yon, pero ito na ho. Ang balita, mga kababayan, tanggalin na ho natin yan. Ito na ho ang bagong balita ngayon, mga kababayan, na putaragis, napamura talaga yung ating mga kababayan. Napamura sa inis. Ako, natatawa na lamang po ako, mga kababayan, kasi parang tugma po yung aking hinala. Eto, lakihan ho natin, mga kababayan, lakihan natin para mabasa niyo pong maigi. Ayan, ang ganda. Mula sa PTV pa man din. No? PTV, network ito ng gobyerno, mga kababayan. No? Ang sabi, kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na nagnegatibo sa shabu, cocaine, marijuana at ecstasy ang 4 na ash sample mula sa sinirang illegal na droga sa Capas Tarlac nitong Hunyo 25 ayon sa Malacanang. Malacanang papalamay sabi. Tinimbog mismo si Marcos sa Malacanang, mga kababayan. Tugmang-tugma ho yung petsa sa binasa ho natin kanina. Ano yung petsa kanina? Hunyo 25 o June 25, 2025. Saang lugar? Capas Tarlac, parehas na lugar din po nitong yan, nasa harapan ho ninyo. Ang tanong dito, mga kababayan, ang tanong ho dito, ano ho yung mga sinunog doon sa Capas Tarlac noong June 25, Mr. President? Ano ho yun? Pinagluluko nyo lang ba, mga tao? Mabuti na lamang po, mga kababayan, at sinuri kaagad ng mga taga-PDEA itong mga abo na mula ho doon sa pinagsunugan, doon sa makina ho yun Malaking makina ho yun 700 Celsius kung mag-init ho yung makina na yun para masunog itong mga hinihinalang droga. Sabagay, hinihinala lang kasi nila yun, mga kababayan. Pwede tawa. Baka naman tawas yung mga palutang-lutang na yun. Dapat kasi, Mr. President, total, ikaw man nandyan, no? Ikaw man ang aming pinaka-pinuno sa aming bansa, anak ng patola talaga, oo, ikaw pa talaga. Kamalas-malasan naman talaga, oo. Dapat kasi, nung makita ninyo, total, tinutukan mo na, tinignan mo na maigi. Parang, class A ito Dapat meron kayong tester. Kumbaga sa restaurant, merong mga merong mga food tester kung tawagin. Kung hindi man mga chef, yun talaga ang mga trabaho lang nila, food tester lang talaga. Sa mga malalaking restaurant, mga sikat yan, merong taga-tikim kung tama ba yung lasa. Tama sa alat, tama sa tabang, tama sa asim, tama sa tamis. Dapat meron din kayong, hindi nyo kasi sinubukan
Dapat pinasubukan mo kahit man lang sana sa'yo. Dapat rumatrat muna kayo, bawat isa doon sa mga pakete na yun. Dami nun mga kababayan. Di ba? Nakita natin yun eh. Talagang tuwang-tuwa doon yung mga loyalista nga. O yung mga bangag vlogger, tuwang-tuwa kasi ang galing. Tangin lang. Nakasabat yung presidente namin ng droga. Last. Ano yun? Tawas ba yun? Wala lang. Kasi ganito yan mga kababayan. Ang forma po ng halimbawa, sibuyas na lang. Ang itsura ho niyan, pag nakakita ho kayo sa actual, gano'n man kalaki, mapaliit, mapakabulto man yan, parang tawas ho yan na didurog. Durugin nyo ho yung tawas. Yan. Ganun ho itsura niyan. Crystallized, ika nga. Crystallized form. Tama ba yung natin? yung sinabi natin. Basta crystallized, para siyang kristal, makintab, matataas ang hugis, na may mga durug-durug, di pare-parehas ang hugis niyan. Kasi dinurog na nga eh. Pero parang tawas sa madaling salita, mga kababayan. Ngayon, siguro, nung makita ho nila na ito na yun. Pangsona na to. Droga ka man o tawas, wala akong paki sa'yo. Puta na guys, mga kababayan, pangsona na, naging bato pa. Anak na patola, oo. Magagamit na sana yung sa sona, mga kababayan. Ipagmamayabang niya na sana sa sona yun. Sabi ko na nga ba eh. Duda talaga ako dun eh. Kasi hindi naman po tinesting eh. Dapat sinuri nila. Total, andyan ang PDEA. Diba? Kumuha sila ng sample. Yung kapraso lang naman yan eh. Tapos, hindi natin alam kung paano nila susuriin yan. Sila marunong dyan. Sinuri nila yun. Bawat hindi lang yung isang pakete. Lahat susuriin talaga nang malaman kung positibong sibuyas nga ba talaga ito. Walang ganun yata na nangyari, mga kababayan. Basta sige, nakita nila, mukhang shabu nga, lutang-lutang sa dagat. Yun naman pala, mga tawa siguro. baka naman ipaninda yun sa mga palengke. Tawas talaga yun. Baka tawas yun. Kaso, tumumba yung bangka na maghahatid siguro doon. Ayun, di ang nangyari, nagkandalutang-lutang na. Ngayon, itong gobyernong sabik din siguro sa sabik din sa achievement kasi malibasa, wala naman talaga nagagawa. Sige, pinatulan, mga kababayan. Ayos to. Pangsona na to. May iyayabang na ako sa sona ko. Total, wala pa man din akong maiyayabang kasi wala akong nagawa. Ito, sibuyas ang katerba. Ngayon, in-examine po ng PDEA. Negatibo. Parang nilaglag po si Marcos ng PDEA. Mismo ng Malacanang, parang nilaglag ho siya, mga kababayan. Kasi sinabi pa ayon daw sa Malacanang ayon sa Malacanang. Sino masabi? Malacanang. Wala nang iyayabang si Marcos sa sona, mga kababayan, kasi tawas man yata yun. Wala. Alak ka ng patola talaga, oo. So, wala na yan. Erase na yan. Hanap ulit sila ng panibagong mga ipangdadagdag nila sa zona. Kaso, kung ibabalik ko nila, mga kababayan, yung 5,500 na flood control project di umano ni Marcos, wala naman kasi kita nyo Kamaynilaan ngayon, dami baha. Baha. Yung mga mabababang lugar sa Maynila, baha. Wala na silang iyayabang. So na lang, magsuna-suna na lang, blanco na lang, magkainan na lang sila
sa zona nila. Kain na lang ang mangyari. Wala lang yabangan. Ayos! So hanggang dito lang po mga kababayan. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.